og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Mangutan na si Brad Alan. May gabi sa tanan. Ang akong pangutana dinhi sa sulat sa Exodo. Wala ba makasupak ang simbahang Katoliko sa paghimo og mga larawan? Kay matod pa diha sa Exodo nga ayaw paghimo og mga larawan nga anaa sa langit, anaa sa ibabaw sa yuta ug sa ilawom sa tubig. Nganong ang Katoliko adunay may mga larawan, dili ba ka nakasupak sila sa baong sugo sa Ginoo? Mao na. Okay, salamat kayo no sa nindot nga pangutana. Pwede na ka makalingkod bro. Kaya tagaan ta ka another question. So matod sa pangutana sa ato igsuon nga nagpaila nga si Brad Alan, wala ba daw makasupak ang simbahang Katoliko diha sa Decalogo kung balaod sa Ginoo nga tawag 10 Commandments? Nga klaro man ang giingon diha nga kantar sa Decalogo nga ayaw ka mo paghimog malarawan sa bisan unsang butang nginyo makita dito sa langit, sa ibabaw sa yuta, sa ilawom sa yuta. Ayaw ka mo pagsimba niini kay ako ang inyong Dios, siloso ako. Karon na may larawan sa imbahang Katoliko. Ang pangutana, ato bang nabayulit ang Exodus Kapitulo 20? Ang tubag, ang simbahang Katoliko wala makasupak diha sa usa sa gisgutan sa 10 Commandments, specifically sa paghimog larawan. Kay klaro man kayo nga ang larawan nga gisgutan din ha, i-worship as God. Ang mga Katoliko wala maghimog larawan nga ang larawan among gisimba isip Dios. Wala maghimo ang Katoliko og larawan sa mabutang sa langit. Unsa man ang mga butang nga naa sa itaas sa langit. Kumuhangad kita sa langit kay medyo klaro man ang kalangitan, makita nato nga dunay buwan. Ang pangutana, ang mga Katoliko naghimo bag buwan, larawan sa buwan, gibutang sa simbahan, gisimba isip Dios, giludhan sa Katoliko og naay Katolikong miingon Dios namo nga buwan ayaw in town pag-uwan kay nagrally ra mi sa plaza sa General Santos City. Nabi Katoliko naghimog buwan, larawan sa buwan ba? Tas gibutang sa atong simbahan, gisimba nato isip Dios. Wala. Larawan sa bituon. Ang pangutana, naghimo bang Katoliko og larawan sa bituon? Gibutang nato sa atong simbahan, gisimba sa Katoliko, giyukbuan ug miingon ang Katoliko, Dios namo nga bituon, hatagi kami pagkaon kay timpo na natin panihapon. Ngayon wala. Wala. Sa ato pa, wala maghimo ang Katoliko og larawan nga iyang gi-worship as God sa mga butang nga tuwa sa langit. Mga butang nga niya sa ibabaw sa yuta. Naghimo bang Katoliko o mga butangan niya sa ibabaw sa yuta atong gisimba isip Dios? Unsa man mga butangan niya sa ibabaw sa yuta kita mga tao na matang nalakaw ginuban sa ibabaw sa yuta. Ug di ta mulayo sa monumento ni Jose Rizal. Kay si Rizal na ay rebulto sa plaza. Amo ta ba rebulto ni Rizal bro? Oh. Ang pangutana maone, kita bang makatoliko naghimo ba kitag larawan ni Rizal? Gibutang nato sa atong katedral, gisimba nato isip Dios ug miingon kita Dios namo nga Rizal, hatagi kami pandisal. Nawala. Makita ba mo larawan ni Rizal sa Katoliko? Wa gyud larawan ni Dr. Jose Rizal sa simbahang Katoliko. Mga butangan niya sa ilawom sa yuta. Unsa man ang mga butangan niya sa ilawom sa yuta, badalan. Kung muadto ka dito sa basakan, magkutkot ka sa lupa, manggawas dayon ng mga bitok. Adili bitok, what eh?
So ang mga wati naa na sa ilawom sa yuta. Mingon man ang napulo kasugo, part man sa statement din ha, ngayaw paghimog larawan nga nasa ilawom sa yuta, ang wati naaman sa ilawom sa yuta. Ang pangutana, ang makatoliko ba naghimog larawan sa mga wati? Gibutang nato sa atong simbahan, atong gisimba isip Dios, ug miingon kita, Dios namo nga wati, hatagi kami sikwati kay paris namo sa pandisal. Naingon wala? Wala. So wala kitay gihimong larawan nga atong gi-worship as God, kay dili teaching sa Katoliko nga ang larawan pagasimbahon. Asa babasa? Catechism on Christian Doctrine, page 107, Catholic does not believe that images may be worshipped. Dili teaching sa Katoliko nga ang larawan imong i-worship as God. Kung sa may teaching sa Katoliko, Catechism of the Catholic Church, number 3132, the honor paid to sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang pangutana, sumala sa teaching sa Katoliko, CCC number 2132, unsa ihatag sa mga larawan, veneration, kung akto sa pagtahod o pagrespeto. Apan ang pag-worship o ang pag-adore, ihatag lamang kini sa Dios. So, Brad Alan, natubag ang imong pangutana, nakabayulit ba ang Katoliko? Wala makasupak sa giingon diha sa Dekalogo, kay wala kita maghimog larawan nga atong gi-worship as God. Ang atong mga larawan sa Katoliko dili mga Dios, kundili mga replika lamang sa mga balaan, kay bisan gani ang Dios nagpahimo man og larawan. Ang imong gikot nga bersikulo, Exodus kapitulo 20. Ang problema sa lentinuhan kay magbasa-basa Biblia, dili tiwason na ilang gibasa. Ilahos lang sa kapitulo 25. Unsa may problema kung magbasa-basa Biblia ang tao nga di ka na ilahos? Mura kini ni adtong usa ka amahan nga gisugo ang iyang anak didto sa pagpamalingke, nagpuyo sila sa bukid Badalan. Mingon ang amahan dong adto sa syudad ni ay 3,000 pangumpra dito. So si Dodong kay masinundanon man sa amahan, milugsong gikan sa bukid, mianhe sa syudad, namalit sa merkado. Niuli si Dodong daghan siya dala. Pag-abot niya sa bukid, si tatay gitanaw ang iyang mga pinalit. So nagpalit si Dodong og buwad. Tapos ang buwad Badalan, giputos man og mantalaan. Sabi ito mantalaan Badalan? Jaryo ba? Jaryo. Kana mang mga balita nga kada adlaw ba? So si tatay kay way kalingawan sa bukid, gibasa niya ang mantalaan nga mao'y giputsan sa buwad. So samtang dito sa bukid, pag human niya plaster sa gipalit ni Dodong, nagpaharuhay sa nindot nga hangin, nagbasa-basa ni atong Nios. Og sa iyang pagbasa, nabasahan niya Badalan ang tudling pulo nga nag-ingon. Ang asugi, kapag asugi? Kapag asugi? Ha? Mercury ba? Mercury. Mabag sa nasa uban? Asugi man sa amo? Oh? Dili ka ng Mercury ba? Mercury ka ng isagog ito sa asugi. Ang asugi, liquid na siya. Ang asugi, makaayo sa imong mata. So mo na iyang nabasahan sa mantalaan, ang asugi, makaayo sa mata. Paghangad niya sa atop, kay ito ang magisuksok na asugi. Dayon iyang nabasahan nga ang asugi makaayo sa mata. So iyang gikuha ang asugi, iyang gipatulo sa iyang mata murag kay mo. Nisinggit si tatay sa kasakit. Kay kanang asugi mo manay ikuan ba kanang nangabit no. Nangabit imong asawa badre. Badre ba? Beta nangabit ka. Katong asugi badre mo toy sableg sa imong dagway. Ang imong dagway maguba. Grabe na kainit. Oh, aksido. Very good. Ang aksido makaayo sa mata. Na may aksido siya nga ito, di patulo. Kung sa may mahitabo badre, kung ang imong mata patulo ang aksido, mabutag yun ka.
Sumisinggit si tatay. Nakadungog si Dodong. Naingon si Dodong nga, tay, nganong misinggit man ka? Dong, akong gipatuluan ang akong mata og aksido. Nganong imo mang gipatuluan, tay? Mitubag ang iyang amahan, ni amang gud akong nabasa nga ang aksido makaayo sa mata. Di akong gipatuluan akong mata. Ingon si Dodong, tay, imo bang gilahos pagbasa? Kay dito di ay samantalaan nga yung nabasa na may giingon dito nga ang aksido makaayo sa mata, kama sumpayan pa. Naamay day to be continue. So ang gihimo ni Dodong, yung siya asa man ang sumpay ining dyaryo. Kaya atong tanahon, si tatay naapil naman day og labog sa basurahan. Di gikot koy ni Dodong ang mantalaan. Nakit-an ang sunod nga pahina. Kay sumpayan pa man, na may sumpay. Sumpayan dito sa mauna nga pahina. So ang nahitabo, gidugtong pagbasa. Ingon man day ni ang mabasa badalan. Ang aksido makaayo sa mata, kama kung gusto kang mabuta. Di nabuta si tatay. Nganong nabuta man siya? Kay nagbasa-basa og dyaryo, wa tiwasang iyang gibasa. Mopod ni mga laing tinuhan, magbasa-basa og Biblia, dili man tiwaso ng ilang gibasa. Pag magbasa og Exodo, bawal ang larawan, di naman mo basa sa Kapitulo 25. Unsa may giingon sa Kapitulo 25, versikulo 18, Moses make an images of angels. So ang Ginoo nagbawal nga maghimog larawan kung kinisimbaho ni isip Dios, apan ang samang Ginoo nga nagprohibit, nagpermit usab nga maghimog larawan sa anghel. Og bisan gani ang Dios, Números Kapitulo 21, versikulo 8 hangtod sa 9, sa dihang ang mga Israelita gipangpaak sa malalang kubra. Daghan ang namatay badalan. So sa may gihimo sa katawhan sa Israel, miadto sila kang Moises og miingon, Moises, pag-ampo sa Dios nga mahunong kining maong kamatay. So si Moises nag-ampo sa Ginoo nga, Lord, unsao man ako pagpahunong kining maong trahedya. Daghan naman gipamaak ka mga tao sa kubra. Mengon ng Ginoo, Moises, paghimog larawan sa bitin nga bronse. O kining larawan sa bitin nga bronse, ibutang kini sa usa ka tukon. Si bisan kinsang tao nga mapaakan sa bitin nga malala kun motan-aw sa larawan sa bitin, dili siya mamatay kundili mabuhi siya. Ang pangutana, nganong ang Dios nga nagprohibit nga maghimog larawan, nganong naggamit man sa larawan aron ayuhon ang iyang katawhan? Sa ato pa kining interpretasyon sa laing tinuhan nga ang larawan Dios, ang larawan bawal, wa day sila kasabot kang ilang pagbasa-basa Biblia, muraman ni atong amahan nga nabuta. Di nabuta ilang interpretasyon, ilang dalampornas ng larawan Dios. Naa day larawan nga gitugot, naay larawang gibawal. Ang Katoliko nagtuo nga naay larawang gibawal. Kung imo na nang i-worship as God, kinsa man ang mga Dios, gibutag larawan ang gibawal sa Ginoo. Unang Hari 11:33, larawan ni Kimos, larawan ni Astarte, larawan ni Baal. 46:1 sa Isayas, daghan nga mga larawan kaniadto giila nilang Dios, mao na ang gibawal sa Ginoo. Apan dili tanang larawan gibawal. Kay mismo gani ang Dios nagsugo nga maghimog larawan, ni gamit sa larawan isip instrumento sa pag-ayo sa mga balatian sa iyang katawhan. Bisan si Kristo, wala gyud si Kristo magsupak-supak sa larawan. Asa mabasa? Mateo Kapitulo 22, versikulo 19-22, mingon ang mga tao, wala magbuhi si Kristo. Mingon si Kristo, tagay ko ninyo kwarta. Tagay ko kwarta. Brad Alan, ruhay kwarta diha? Kwasa kwarta diha? Mingon si Kristo, hatagi ko ninyo og sinsilyo. Gitagaan si Kristo og sinsilyo. Gidawat ni Kristo ang sinsilyo. Mingon si Kristo, kang kinsa man
nga larawan ang niya sa kwarta. Mitubag ang mga tao, larawan kana sa emperador. Ningon ba si Kristo, tuo-tuo mog larawan, bawal maning larawan? Kung bawal pa ni Kristo ang larawan, mauna na ang insaktong panahon nga si Kristo mo prohibit, kay mismo siya nagatubang sa larawan nga ikuptan. Moy nga sa tuo-tuo mo ning larawan sa emperador, bawal maning larawan. Pero si Kristo, never si Kristo nga nagkomentaryo. Sa ato pa, bisa na nga tong Ginoo, iyang gialaw nga ang kwarta na ay larawan. Pero ni ay mga laing tinuhan, allergic sa larawan, pero ganahan ang ilang kwarta na larawan. Kung allergic mong larawan, Brad Stalwart, kuliktaha ang ilang mga kwarta. Kay tanggalan na itong larawan, tanahon, tabad alan, o makapalit mo na silang bugas. Madawa pa yung kwarta ng larawan, madalan, dili na. Muna nga tarungon natog sabot ang Biblia nga dili tanang larawang gibawal. Yes, nga ay larawang giprohibit kana kung imo nang simbahon as God, pulihan na nimo ang tinuod nga Dios na nang imong larawan nga gi-recognize. Apan ang Katoliko way but-an og tarong nga Katoliko nga nag-isip sa larawan isip Dios. Ang Katoliko na sayod kinsang iyang Dios. Sa pagsugod pa itong Santos nga misa sa metong ingon, himaya sa Dios dito sa langit. Asa nga atong Dios? Ang atong Dios tuwa sa langit. Ang atong Dios dili kanang maong larawan. Og sa atong pag-ampo sa amahan namo sa metong giingon, amahan namo nga anaa ka sa langit. Miingon bata, amahan namo nga ikaw ang larawan? Wala. Busa klaro sa Katolikong but-an nga way Katolikong nag-ila ni bisan kinsa o ni bisan unsang larawan nga Dios. Kaya ang Katoliko na sayod sa Dios nga iyang giila. Mito ako sa Dios, makagahom sa katanan, magbubuhat sa langit og sa yuta. Mao na ang Dios sa Katoliko, ang tinuod nga Dios, wa ta mag-ila ni bisan kinsang larawan nga atong Dios. Busak ang konklusyon, wa gyud makabayulit ang Katoliko sa bersikulong imong gigamit, kay wa man ta mag-isip ni ana nga Dios. Mo nang tubag sa imong pangutana. Next question, Brad Stalwart. Sunod pangutana. Wa nay nangutana Brad Paul, wa na follow up si Brad Alan kay gisay-say manimog maayo. So sunod pangutana dia katong mga amigo nato nga minaw, no? Doon lang mo din kay kuan man kanang para sa atong kahibalo, no? Para sa ato ang madungagan atong kahibalo. So kasi naman magitago-taguan nga pangutana o inyong gikalibgan, dool mo kay ang atong speaker nindot kayo ang tubag. Matod pa itong mga amigo na to ganina diha sa Pikas, yung mga driver. Abi daw niya si Mayor Rivera ang atong speaker. Kay magkuan daw, side view, mura daw si former Mayor Rivera. Mayor, niya tingog, mamao po daw. So, na napadool yun sa gas at bang ganina. Nanangutan na siya nga, sabi nang nagwali bro, kanang diya ni nga Katoliko, kaya abi man nagpastor. Ang posture para nagpastor. So, kasi napa may mga pangutana. Kato mga Katoliko, mga batanon diha. Mga batanon, nga gusto mong utana. Ipag-awas na niyo pangutana din kay para inigulo sa inyong balay. Magbalon mo og nindot nga tubag sa inyo mga pangutana. Ikaw bro, dali bro. Basta Katoliko nga kanunay magsunod sa mga programa nato, wagi kuan, wagi pangutana, no? Pangutana mo kay basig og namoy kalibog dito mo sa Pikas mangutana nya inyong ipangutana dili Katoliko. Imbes nga mangutana mo para mahuwasan sa inyong kalibog, libogon hinuon mog maayo. Naanara ba na kaya ako sa una, di man ko Katoliko, sa badista man pug ko. Kung may mangutana sa kuha ako may gagaw, libugon man ako maayo. Hantod malibog og maayo, di na masimba.
Pagkahuman, mubalhin sa mga. Suporta na mo, kaya napa si Brad Paul Alima. Pagkahatag pa ni siya, kato mga batanon, nga ilang mga ginikanan Katoliko, onya na malwin, sa laing tinuoan, pangutana mo din kung unsa inyo ang gibalhinan, tungod ba ng larawan, o tungod ba nang gitawag nato o kanang ingon ninyo ritual kung magmisa. Open ang mikropono. Wa pa man naabot ka itong ubang mga igsoon. Dali, brother. Paila lang, brother. Pangalan, unya, sa relihiyon. May gabi diha mo, brother. Dali. May gabi, brother, no. Salamat kay nabot ka rin minsan. Nala ko punta na, no, bahay na ning sa ubang tinuan, labi na sa pagsimba. Kay namanggay magwaling moingon sila nga kita nga daw mga Katoliko wala daw taga-subay sa tinuod sa adlaw tigsimba. Ingon nila Sabado gid daw ang tinuod nga adlaw sa pagsimba, dili daw ang Domingo. Unsa may tubag nato ana, brother? Siprahan mo, bro. Norman. Okay, salamat, Brad Norman, no, sa imong nindot nga pangutana. So, ang mga Katoliko, kung maghisgot tag pagsimba, itang mga Katoliko, anytime man tag mosimba sa Ginoo. Pero naalang kay gitawag specific katilingbanon nga pagsimba, din maghiusa ang katawhan sa Dios nga magsimba sa Ginoo. Mubasa ko usa ka libro gitawag The World Book Encyclopedia. Nag-ingon nga in Jerusalem there are 3 Sabbaths. Friday for Muslim, Saturday for Jews, Sunday for Christians. So meaning, kining tulo ka dagkong tinuohan, ang Muslim, ang Jewish religion, o ang Christian religion, na ay girecognize ka specific nga adlaw diha sa ilang pagsimba. Ang pangutana, sakto ba ang Katoliko nga nagsimba ta sa unang adlaw nga mao nang sa Domingo? Exodus Kapitulo 12, versikulo 16, unsa may giingon sa Ginoo? Sa una, og sa ikapitong adlaw, pagtigom kamo aron sa pagsimba kanako. Sa una, og sa ikapitong adlaw, pagtigom kamo sa pagsimba kanako. Kung pangutan-o nato ang mga Sabadista, unsa maning adlaw ikapito, mutubag silag Sabado. Unsa maning unang adlaw, mutubag po lang Sabadista nga Domingo. Nanon sa may giingon sa balang kasulatan? Nag-ingon ba, simba lang mo sa ikapitong adlaw? Balik ko na kong basa. Sa unang adlaw, og sa ikapitong adlaw, pagtigom kamo aron sa pagsimba kanako. Kung ang mga Hudiyo ang ilang day of worship Saturday, watay supak anak. Kay ang mga Katoliko na ang may pagsimba sa Santos nga Misa sa Lunes, naay sa Martes, naay sa Merkoles, naay sa Huwebes, naay sa Bernes. Ang gisimbahan sa Sabadista nga Sabado, gisimbahan gihapon nato. Og misimba pud ta sa unang adlaw nga mao nang Domingo, kay subo na sa Ginoo. Simbaha ko ninyo sa unang adlaw o sa kapitong adlaw, pagtigom kamo aron sa pagsimba kanako. Kita rang Katoliko ang nakatuman ana. Kay ang mga Sabadista nireklamo nga kana ko nung Domingo nga pagsimba o Sabat marka na sa mapintas ka mananap. Ngano nagsugo man ang Ginoo nga sa una nga adlaw o sa kapitong adlaw pagtigom kamo sa pagsimba kanako og tumanon day sa Katoliko ang sugo sa Ginoo marka day na sa mapintas ka mananap. Asa man na sa Biblia mabasa. Mao na nga sa imong pangutana, gisugo ba kita sa Diyos? Biblical ba nga naay pagsimba sa Domingo? Yes. Ang mga tinon-an, Mateo 28:1, kama 9, kama 16, sadang si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo, misugat ka ng iyang mga tinon-an nga og misimba kaniya. Versikulo 16, ang malalaki reperado sa apostol, misimba usab sa Ginoo sa adlawng Domingo. Juan Kapitulo 20, versikulo 16, kama 19, sa matag Domingo, magtigom ang mga apostol, ug motungha si Kristo.
Buhat Kapitulo 20, versikulo 7, we meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. So klaro, nga ang mga Kristiyanos, doon na sila'y adlaw nga pagsimbang i-recognize ang adlawng Domingo, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay kung si Kristo wala mabanhaw, unang Korinto 15:14, walay puos ang atong pagtuo. Mo nang sa Katoliko, gipakadak anato ang Resurrection Day. Kay ngano man, kay kung why resurrection, kawang lang ning atong pagkristiyanos. Meaning, ang culmination sa pagsimba sa mga Kristiyanos, adlaw nga Domingo. Kung ang mga Hudiyo magsimbag Sabado, wa tay problema. Kay manimba pod tag Sabado. Kung ang mga Muslim mo simbag Bernes, way problema. Kay naatay misa sa Bernes. Tanan nga adlaw atong gisimbahan. O Roma Kapitulo 14 versikulo 5 ug 6, ang tanang adlaw balaan. Libre ang tanan sa pagbuhat niini. Kay kini mauman ang paghimaya o pagdaig sa Ginoo. Malakyas 1:11, gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini, ang akong katawhan maghalad og pagdaig kanako. Kinsa may nakatuman ana? Kinsa may magmisa gikan sa kadlawon hangtod sa gabihon? Ang Katoliko man. Gihalad nato ang hingpit nga halad. Unsa may hingpit nga halad? Dili mananap, kundili ang lawas ni Kristo, ang pinakahingpit nga halad, nganuman walay lama, walay tatsa. Ug ang Katoliko lang ang nakahimo nga gikan sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagsalop maghalad akong katawhan og hingpit nga halad og pagdaig sa akong halad. Mo nang tubag sa pangutana, naabay biblical basis, naabay historical basis, naabay theological basis nga Domingo? Yes, naa. Sunod pangutana. Naapay pangutana diha? Kay mo larga na si sister? Oh, ikaw sister, basta na kay pangutana sis. Sis. Balikon ko, kinilang nga programang tinuuhanon ang mudawat og pangutana. Ang mga laing tinuuhan, labi na mga pastor, kung magwali-wali, dili mo sugot pangutanon. Kung pangutanon, ingnon kag samukan. Kung mupugos kag pangutana, bit-biton dayon ng soundbox, musibat ang pastor. Nga nung mahadlok man silang pangutanon, kaming Katoliko, di mi mahadlok pangutanon, mas ganahan mi. Nga inyo ming pangutanon, nga naman, unang Pedro 3:15, let us be ready to give logical defense, but do it courteously and respectfully. Di mo namo pakaulawan sa dihang pangutana mo, tabangan mo namo nga masabtan ninyo ang pagtulunan sa atong simbahang Katoliko para dili ta mailad sa mga laing tinuohan nga gihimong biktima ang Katoliko sa ilang mga linglaw bakak. Ni amidinhe aron among patinawan ang katawhan sa kamatuoran, sumala sa bidlisew sa kamatuorang gitudlo ni Kristo ug ipabuhagay sa iyang simbahan ang haligig sukaran sa kamatuoran. Unang Timoteo 3:15. So Brad Stalwart, pasinaanay gusto mangutana. Proceed. Okay. So, mo to ang atong ikaduha pangutana. May tungod sa igpapahulay. So, nindot kayong tubag. So, katong uban diya nga gusto pang mangutana, ayaw mo kaulaw. Ang mga batanon. Ayaw mo kaulaw, ha? Atuan ni diri programa, ha? Naikuan. Di ni pareha to nakita niya itong mga niagi din nga bakbakan na yun. Sige lang, kay inigbalik ni Brad Paul pohon. Sayo-sayo ta diri. Ay actually ang tapok-tapok yun ni sa Jinsan sa plaza na undang langgod kay bisiha pod nako. Alas 2 sa hapon. O niya nama may GC pag na magwali din tapukan dayon sa mga amigo nato nga mga protestante so mabibo. So karon no, pwede pa mo mangutana din Napa may ato ang kuan bisita gikan ni siya Abohol o niya niadtog Cebu ni sa kay plano niadtog Jinsan para lang mahimamat ninyo si Brother Paul San Pablo Alima, usa ka dating siyano o dako-dako sa saksi ni Jehova o niya karon balhin na sa Katoliko o niya nahimo pa gyud nga national debater sa
Roman Catholic Church or Catholic Faith Defender, no? Siya ang usa siya sa mga national debater sa simbahan. So nindot kayo nga makapangutan na mo og bag-o, makapangutan na mo og kanang mga bisita nato nga lain sa laig lugar. So dali mo din kung gusto mo mangutana, dali mo kay tagsara ni siya makalaag-laag din unya tagsara pod mo makapanahon pagpangutana niya kay sa kuan ra ba ni siya, follow po ninyo yung YouTube channel Catholic Crusade Ministry, paki-follow unya sa iyang Facebook Paul San Pablo Alima. So daghan po dig mga debate, no? Nga nahitabo niya nga kaloy sa Ginoo nagmadaugon gyapon, no? So dali na mo mga igsoon kay mga alas 8 o mulugway mig mga 10 minutes or 20 minutes kung wa na gyud manguli na pod me. Ana mangutana dong dali, may kay batan-on. Ning mga batan-on mangutana para di mabihag sa kanang gadala-dala diha og kanang kuan mga sibot diha palengke. Paila dong pangalan unya simbahan, pangalan, apelyido ug unsay imong tinuhoan. Nang gabi na ako rin sa kuan Rex dyan, Stan Baga kuan, Roman Catholic Rex dyan nalang ko i-share kanang kuan na ako igap garon 2 months na niya siya kanang Katoliko siya dati niya balin siya born again ba niya ako kay sikog tanang kay Brad Paul Alima kanya ka nang dako ko lang siya kanya ginastoryahan ako pa kung yung gawin kanya kawan ni balik siya Katoliko kanya ka nang wala ko ipakatanan ba ka nang kailangan ba niya mag-bautismo ulit kailangan ba niya ma-born again ulit ma-bautismo. So salamat kayo no, Brad Rex dyan sa imong gipaambit pod nga kalipay nga taliwala sa imong pagkatoliko, ang imong uyab katoliko kanhe dayon nato pod sa laing tinuohan. Pero salamat sa Ginoo nga nibalik na po sa simbahang katoliko. So ang imong pangutana, kinahanglan pa ba siyang bunyagan pag-usap? Lingkod lang ba sa barikoson ka? Pwede na ako balik ito. Okay. So nyakon to baga. So ang concern ni Brad Rex dyan kung kinahanglan pa ba Brad Paul ng akong hinigugma nga Katoliko mibalhin sa born again mibalik sa Katoliko, kinahanglan ba siyang bunyagan pag-usab? Sa di pa ko motubag kutloon ako ang Efeso Kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa 4. Gisgutan diha ang pagkausa ngaon sa dunay usa lamang kasimbahan, usa ka Ginoo ug usa ka bunyag. Kung pananglitan ang imong hinigugma ano to, sa term nga uyab nabunyagan na sa Katoliko dayon nibalhin og laing tinuhan dili na kinahanglan bunyagan pag-usab kay kadtong iyang bunyag mao na to ang authentic o genuine nga bunyag. Unsa may iyang buhaton di na siya magpabunyag, kinahanglan lang siya mo undergo sa gitawag nga confession. Kay kana magong pagbalhin sa laing tinuohan, that is apostasy. Kanang pagbalhin sa laing tinuohan nga Katoliko ka, muadto ka sa laing tinuohan gitawag kana nga spiritual adultery. Duha ka klase ang pagpanapaw. Kining magtiayon nga minyo ubo sa sakramento, dayon mangitag laing binuhat gitawag kana nga pagpanapaw, gitawag na siya karnal. Pero kanang Katoliko nga mobalhin, Katoliko na siya, mobalhin meaning gisapawan niya ang iyang pagtuo, gitawag nag spiritual adultery. Gitawag kana nga apostasy. So kung mobalik ka sa simbahang Katoliko, dawaton siya. Nga naman, binunyagan man siyang Katoliko. Apan kinahanglan siyang mukumpisal, musugid na siya nakakomet og spiritual adultery o apostasy.
So mo nang tubag sa pangutana, no need na nga magpabunyag pag-usap. Muadto lang sa kumpisalanan, mangayog pasaylo, ug ang pangutana, ako alang po na editsohon. Naa ba ning kumpisal? Naa ba nagitudlo ba ni Kristo ning kumpisal? Naa. Juan Kapitulo 20 versikulo 21 ug 23 miingon si Kristo, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Mihuyop si Kristo. Og mingon si Kristo, si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini mapinasaylo. Apan si bisan kinsang sala nga di ninyo pasayloon dili usab kini mapinasaylo. Ang pangutana, kini nga authority asa man gihatag ni Kristo? Gihatag niya sa iyang simbahan. Unsa man ang iyang simbahan? Gipadayag 1:6, gihimo kamo naging harian sa mga pare. So meaning, ang gitagaag authority sa pagpasaylog mga saha ang mga pare. Mao nang kitang makatoliko na atay pagkumpisal sa pare. Ang pangutana, nganong ang laing tinuhan wala may pagkumpisal? Kayo man sila pare. Sakto sila. Pero kitang katoliko, si Kristo ang Pangulong Pare, Hebrew 3:1, mihatag og authority sa pagpasaylog sa ngadto sa mga pare. Mao nang kitang katoliko na atay kumpisal sa pare, ang laing tinuhan way kumpisal sa pare. Ngano wa man sila pare. Unsa man ang authority gihatag? Si bisan kinsang sala. Kaklaro na, dili na sala nimo sa pare. Si bisan kinsang sala nga inyong pasayloan, bisag unsay imong nahimo nga sala, pasayloon ka kung muduol ka ni anang mga pare nga gitagaag sakramento sa pagpasaylog sa. Ang uban mo ingon, direct to God mi, bro. Direct to God kuno sila. Di na mi mohapit sa pare. Teaching na sa mga laing tinuhan. Nganong mo ingon sila nga direct to God? Kayo man sila pare. Pero kitang katoliko, asbaw o obedience ni Kristo nga naghatag authority, respetuon nato ang otoridad nga iyang gihatag sa iyang magaparian. Mukumpisal kita sa atong mga sala. Sakto ba ng direct to God? Ang tubag maone. Sa Biblia, o sa teaching sa atong simbahan, kung wala nagipare nga available, etan, nag-ungaw na ka sa kamatayon, dayon hapit na ka matigok. Unsaon niyo pagkumpisa sa pare? Nga ang pare palitan busy, na schedule nga misa. Ang simbahan miingon nga pwede man mo direct to God sa ingon na ini nga sitwasyon. Panalitan abroad ka dito sa Saudi Arabia, way katolikong simbahan dito palitan sa imong giatuan, way pare. Ang simbahan mihatag nga pwede ka mo direct to God. Pero kanato dinhi nga naay mga pare, pwede tang mo duol sa pare kay gitagaan man sila authority. Ang gamiton sa laing tinuhan, ilang ingnon nga direct to God ra gyud mo na sayop. Nga moingon ka nga ang pagpangayog pasaylo direct to God ra gyud, sayop nang mohapit ka sa pare. Dayon gamiton dayon ang bersikulo sa Salmo 32:5-6 nga tan-awa lagi si David. Miingon siya, gisugid ko ang akong sala ngadto sa Dios o gipasaylo ako sa Ginoo. Ingon din uban, tan-awa si David mi direct to God. Apa na sakto ba na ang interpretasyon? Ato bagdili. Kay si David wala gyud na siya mo direct to God. Asa na mabasa? Unang Samuel Kapitulo 12 versikulo 13-14. Sa dihang si David nakasala, nanapaw siya sa iyang pag-ilog sa asawa sa iyang sundalo nga si Uriah ngalan si Batseba. Nakasa si David. Wa si David nangayog pasaylo. Apan maingon ang Ginoo, Nathan adtua si David. So ang gihimo ni Nathan, miadto siya kang David. In respect sa hari nga si David, wa niya ditso si David nga hari, mahal nga hari, pag hinulsol na wala kay hari gud na. Ang gihimo ni propetang Nathan miingon siya, mahal nga hari, dunay usa ka adunahan nga tao sa atong balangay nga kining adunahan nga tao daghag karnero.
Og doon na sa silingan nga kabos nga usarain taon ang karnero nga iyang giamuma o kining karneroha o bayi nga iyang pinangga. Mahal nga hari, miabot ang adlaw nga ang dato nga daghag karnero dunay bisitang nangabot. Ang gihimo mahal nga hari sa taong adunahan, instead nga magkuha og karnero kay daghan man sa karnero, iyang gikuha mahal nga hari ang karnero nga usara sa iyang silingan nga kabos. Mao kini ang iyang gidalit sa iyang mga bisita. Ngan karon mahal nga hari kay hari ka man, at the same time makahukom ka man. Unsa may atong ihukom ni atong tao nga adunahan nga daghang karnero nga iyang gikuha ang karnero sa iyang kabos kasilingan? Ang tubag ni David, miingon si David, dad-a ka ng tawhana sa akong atubangan, kay silutan ko siya og kamatayon. Mitubag si Propetang Nathan, mahal nga hari, ang tao nga akong giingon, mao ikaw. Siya tong adunahan nga daghang karnero. Nga naman, si David kay hari impluensyado sa harian, pwede siyang makakuha og dalagang gwapa. Pero nganong iya manggikuha o giilog ang asawa sa iyang sundalo nga si Uriah. Sa ato pa kung si David ang pahukmon sa iyang nabuhat nga si David angay silutad kamatayon. Pag-ingon ni Nathan nga mahal nga hari, ang tao nga akong giingon mo ikaw. Ngang hukom ni David na nakamatayon, sa ato pa sa iyang kaugalingong sa takos di ayang hari nga patyon. Og miingon si David, nakasala ako sa Ginoo. Og miingon si Nathan, mahal nga hari, gipasaylo ka sa Dios. Pangutana, asa mi kumpisal si David? Direct to God? Dili. Diha siya misugid sa iyang sala kang propetang Nathan. Pero pagsulat niya sa Salmo, iyang giattribute sa Dios ang pagpasaylo. Nga naman, kayang iyang pagpasaylo, pasaylo kang Nathan, og si Nathan sinugo sa Ginoo, ang iyang pagpangayog, pasaylo o pagkumpisal kang Nathan, maoy pagkumpisal sa Dios, kay si Nathan sinugo man sa Ginoo. Mao na ang teaching sa Katoliko nga muadtog yun ta sa mga pare. Dili yung kinahanglan nga mudirect to gata, gawas di atong konsiderasyon. Mao nga ang laing tinuhan magtudlo nga direct to God, di mo hapit sa pare, kay wala lagi sila pare. Moingon dayon sila, kung magampo mo, direct mo to God, ayaw mo hapit sa mga santos. Ngano, muritso man sila sa Ginoo, kayo man sila santos. Sister, ang ilang mga teaching, kung mag-ampo, direct to God, o maumpisal, direct to God, pero kung ikapulo na gani, direct to minadayon. Kung sa man na Brother Will? Pag ikapulo, direct to, pag mag-ampo daw, direct to God. Pag mangayog pasaylo, direct to God. Pero ikapulo, direct to miman lagi. Dapat ang iyong ikapulo, direct to God po. Ha? O sige, proceed. Dirita. Dili. Ato lang sumbagon sa naglagubo kamaturan. Kay matod pa ni San Pablo o sa kabangutana, bro, aging tubag sa giingon ni Brad Estalwat nga bakit sumbago, no? Ato na po ni i-qualify. Unsa may giingon ni San Pablo? Yun siya din sa 2 Corinto Kapitulo 10, ingon din ang hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakigaway, dili mga hinagiban nga kalibutanon, kundi gamhanang mahinagiban sa Dios nga mulumpag sa makuta sa sayop nga pagatarungan. Ginapukan namo ang tanang babagay gamit sa mapagarbuhon, batok sa kahibalo, mahitungod sa Dios, o gibihag namo ang tanang huna-huna o gipasunod kang Kristo.
So dili imong hilabot bro. Kaya ang among pagpakig-away dili pagpakig-away uban ng hinagiban. Kundili pagpakig-away diha sa bakat pinaagi sa pagtug-an sa kamatuoran aron ang tanan danihon og ipasunod ngadto kang Kristo kinsa mao ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. So Brad, welcome og dili ka mo tindog Brad. Ipaila imong pangalan, imong tinuhan og proseso sa imong pangutana og sadang motubag nako, hangyo lang pud gamay, paminaw pud sa tubag. Kay tagaan ko ikaw og duha ka follow-up questions. Ngayong gabi sa tanan. Pangalan mo? Ako si Toto Aurelia. Ang imong reliyon? Katolik Jackson. Nangangkot lang ko ba? Mga tama na. Katolik eh. Apos Jehovah ka? Yeah. Sige. Sino bilang tunay na Diyos ang Diyos Ama o si Iso Cristo? O pila kabilog ang Diyos? Nasaan ka tanong na Paul? Okay. Una na kong di na ko motubagan ang amahan tunay na Dios kay wa naman na okay naman sa ato. Ikaw na ila ka nga amahan tinuod nga Dios. Ako pod ni ila pod ko nga amahan tinuod nga Dios. Diyan lang ta sa pangutana, tinuod ba nga Dios si Kristo? Unang Juan kapitulo 5 versikulo 20. Okay na nga itong mabasa. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios og mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesukristo, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Matuod ba nga Dios si Kristo? Matuod ni San Juan, si Kristo, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. So sa pangutana, kinsang matuod nga Dios? Matuod nga Dios ang amahan. Matuod nga Dios po ang anak. Kaya ang nature sa anak, maura man po ang nature sa amahan. So therefore, kung matuod nga Dios ang amahan, matuod nga Dios ang anak. Pero ang iyang pangutana, ilang bilog daw ang Dios? Pila daw ang Ginoo? Ang tubag, isa lang ang Dios. Isa lang ang ilang nature. Pero tulo sila ka personas. Amahan, anak, o Espiritu Santo. Unang Juan kapitulo 5 versikulo 7, dunay tulo nga nagapamatuod sa langit, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu, o kining tutulo o sa lamang sila. Asa sila nagkausa, diya sa ilang kinaiya nga Dios, apan three separated, distinct persons, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. Kaya ang matematika sa Dios, dili man plus. 2:22 sa Henesis, ang lalaki mobiya sa iyang ginikanan, motipon sa iyang asawa, og silang duha mahimong usa. Sa ato pa, kung ang amahan, ang anak, ang Holy Spirit imong gamitan og plus, masakto ka nga matulo ang Dios. Pero kung ang matematika sa Ginoo is times man, 1 times 1 times 1 equals 1. There is only one God, but in three separated, distinct person. Sunod po tanan. So, kanino ka, doon ka magkakaroon ng malo sa Kristo ba o sa Aman? Namin yung kabulig ba? Pwede ka mga moyo sa amahan. Pwede po ka mga moyo sa anak. Asa mabasa? Buhat kapitulo. Pwede na bra? Kay Diyos man si Kristo, mga moyo po kang Kristo. Pero wala natin lalis diya sa gigon pa nato ang amahan. Dito sa anak. Okay. Ikaw basa ba sa luwat? Ay, ikaw basa bro. Ikaw basa. Para basa yung mangilad ko. Dali din basa. Oh, gamitin itong mic. Ari. 59 ari. Ang saan ba? Around 59 yung. Ano? Ang pag-isa, no? Og samtang libato nila si Stephen nagampo Yeah. siya sa Ginoong Kristo. Dawata ang akong espiritu.
So klaro nga si Esteban nga unang martir nagampo ngadto sa Ginoong Hesukristo ug yan Ginoong Hesukristo dawata ang akong espiritu. Sa iyang pangutana kang kinsa man daw to magampo sa amahan ug sa anak, okay ra gud. Di mo mailos ang amahan kung dito ta magampo ang Kristo. Kay Dios man po si Kristo. Ang pag magmaampo na kasi Diyos. Okay, napay pangutana bro. Slugangi pa bro. Ganahan ko pangutana ka. Sige, napa? O di pa? Kung kuha ni siya Brad Paul kanang follow up lang dito sa bunyag no. Okay. Kung tama, correct me if I'm wrong Brad Paul no, na ang ato ang bunyag is ang formula is sige bunyagan ta ka sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung sa uban relihiyon Brad Paul or sa uban sekta nga same ang formula, kung mo balik sila pagkakatoliko, bunyagan ba sila ulit o kung ya sunod pagid ana pangutana Brad Paul kung if ever nga ginadawat sa atong simbahan ang bunyag nga sa ubang sekta nga inanagyapon same formula, kanang gina-recognize ba na siya kay tungod sa formula o dili ba siya lang tawon pod sa katong nagbunyag which is ang pastor? Make sense ba Brad Paul no nga ang binunyagan sa ubang sekta nga same sa formula nato, ginadawat ba siya? Kung ginadawat siya, nganong ginadawat man siya Brad Paul nga dili man to pari, pastor man to. Ana siya or ginadawat lang nato siya tungod sa formula nga kuan o para matinawan pod ang ako ang uya pod Brad Paul. 10 years na siya nga iglesia niya. Salamat sa Dios sa pagpaminaw nako sa inyo o gina-share po nako siya naginahinay siya nga kuan o gina-practice niya Katoliko do wala pa gid siya mabunyagan. Ana lang, salamat Brad Paul. So salamat sa imong nindot nga botana bro no. Kung pananglitan ang tinuohan nga di Katoliko ang ilang bunyag sama sa gitawag nato Trinitarian formula sa Catholic nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Holy Spirit, i-recognize ba na simbahang Katoliko? Ang tubag depende na sa mga tinuohan nga nabilong sila sa kategorya nga gi-recognize sa simbahang Katoliko. For example, Baptist. Ang Baptist ato na siyang gionoran sa atong simbahan. Nga ang ilang bunyag valid in the sense nga pareha og formula sa atong simbahang Katoliko. So kung panalitan ng usa ka simbahan nga ang ilang bunyag gi-recognize sa Katoliko, mobalhin sa Katoliko, di na sa bunyagan. Ang sunod lang nga sakramento is konfirmasyon. I-confirm lang siya. Giilan na ang iyang bunyag dito sa laing tinuhan. Nganong ingon man ini? Tungod kay ang simbahan niilagayod sa pagkaimportante ni anang sakramento sa bunyag. Kay sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3, 5 ug 7, miingon si Kristo, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Gawas daw kung ang tao matao pag-usab, dili siya makasulod sa langit. Manapangutana kung mao kini ang barahan sa Dios nga matao pag-usab ako sa katao, usa siya makasulod sa langit, sa unsang paagi ba matao pag-usab ang tao? Mo nang gi-proceed sa another bersikulo. Matao pag-usab diha sa tubig ug sa espiritu. Mo nang simbahan gi-extend niya tungod sa pagkaimportante sa kaluwasan sa bunyag, iyang gi-recognize ang bunyag sa laing tinuhan. Kay kung masin kini silang matawhan na mga matay, dayon di nato recognize ang ilang bunyag balido. Kay ang simbahan mangyod ang gitagag absolute nga authority sumala sa Great Commission sa Mateo 28:19 nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, bunyagi ang tanang katawhan. Pero sanglit ang simbahan, doon na may authority, whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will loose in heaven. Mateo 16:19. So ang simbahan ay authority na i-recognize ang bunyag o gidawat na sa Ginoo nga naman tungod na nga ang simbahan is all-embracing. Ang simbahan wala maghimok exclusivity sa sakramento sa bunyag, kay ang bunyag need man sa kaluwasan o gusto man ng Ginoo nga maluwas ang mga tao, mao nang giilan niya ang bunyag bisan pa dili ni Katoliko. Pero
selected report kanang mga tinuohana nga misubay sa formula sa Trinitarian. Ang saksi ni Jehova dili pwede. Kinahanglan silang bunyagan pag-usab. Marang silang nahimo kong Katoliko na itong May 29, 2011, gibunyagan ko pag-usab. Kay wala ilha ang bunyag sa saksi sa simbahang Katoliko. Bunyag sa Iglesia ni Cristo, dili giila sa Katoliko. Pag mabunyagan ka sa Iglesia, kinahanglan kang magpabunyag pag-usab kung gusto kang magpa-convert sa Katoliko. Sumuna isang tubag. Girecognize sa simbahan 15 po ito nakapasar na Trinitarian formula mo po itong i-recognize nga i-confirm na lang sila og di na bunyagan kay valid na to nga bunyag kay na may authority ang simbahan nga i-recognize o i-recognize na dito sa langit. So munang tubag sa kotan. Pwede kang mo-follow up og napa kay o napa o kay kuha na matuog na ta. Ha? Okay. Sige bro, bata na bro. Ngayon, sa Manila lang, kanang masarina lang, na dumalabas nila na dili mo na makabangog ko. Marga pa kapit-kapit lang sila ba? Ano ba, may ano ba yung ginagawa? Sumingon si Brad nga kung sa maning Nazareno Brad Paul kining nahago-hago yung mga Katoliko nga nagdebosyon di man na makadungog. Una, ako basahon sa Mateo Kapitulo 2 versikulo 23. Og mipuyo sa usa ka lungsod ayan lang Nazaret, naitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagailhong taga Nazaret. So kini manggong Jesus Nazareno, gikuha kini sa lugar nga didto nagdako si Kristo. Si Kristo, Jesus Nazareno. Gikuha na didto sa Nazar. So sa Nazaret nga didto siya nagdako. So ang Katoliko nag-ila nga kung mahisgot mig Jesus Nazaren, referado na natong Kristo nga didto mitubo sa lugar nga gitawag og Nazaret, kung Nazar. Karon, nganong ang mga Katoliko nagdebosyon man yan ang itom nga Nazareno? Nganong na itom man na? Naitom na siya kay naagi man na og sunog. Og ang kahoy po nagigamit kanang pag mo dugay na sa panahon maitom. Pero actually si Kristo dili man gyud itom, Hudiyo man si Kristo. Ang gikulitan lang ang larawan nahibog itom. Ang simbahang Katoliko sumala sa Baltimore Catechism 223, ang Katoliko wala magampo sa larawan per se, kundili diha niya nang gilarawanan sa maong larawan. So nakita nimo larawan ni Jesus nga Nazareno, pero dili kanang larawan na ang among giampuan, kundili ang gilarawanan ni ana nga maotong Kristo nga didto mitubo sa Nazaret kamo nga atong Ginoo. Ang pangutana, makadungog ba si Jesus Nazareno? Yes, makadungog. Katong Jesus Nazareno sa langit, pero kanang larawan di na makadungog. Kay kung kanang larawan makadungog, so pwede po ng larawan makalakaw. Di ka kamudagan ko ang larawan mo lakaw, umusulti na. Basi malisang tayo eh. So ang Katoliko, di na to i-judge sumala sa ilang gipamuhat, kay wa man na itudlo sa Katoliko nga kanang mismo larawan pese mao na si Kristo. Ang girepresentahan ni anang larawan nga mao si Jesus nga taga Nazaret nga tuwa na sa langit, kadto siya mao makadungog, kadto siya nga mong isangpitan, dili nang larawan nga di kasulti o di kadungog. Kay klaro man na Salmo 115 5 hangtod sa 12 na ay mata di kakita. Bisan ganitong anghel nga may nga Moses make an image of angel na ang putoy mata imbuto kakita. Sumo nang among pagtulunan nga ang among giampuan dili ng larawan nga itom kagi parada, replika lang na nga kini mong celebration hilanad na dito sa girepresentahan ni ana nga mao si Jesus Nazareno nga tuwa na milingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Mao to isang pita namo, mao nang sige basa nimo ganina sa buhat nga si Esteban nagampo sa Ginoong Hesukristo sa langit nga Jesus dawata ang akong espiritu. Mao to giampuan namo, dili ang larawan, kay wa may teaching nga ang larawan among ampuan according sa Baltimore Catechism number 223. So I hope imong nasabtan
og mao nang among teaching sa Katoliko. Og mo'y kalipay namo nga masabtan ni sa mga dili Katoliko aron masayod sila sa tinuod nga pagtulon-an sa simbahang Katoliko. Kung wa na ba stalwart, pwede na ta mo relax. O kung naa pa amo yung tion kadtong mga pangutana nga naa pa. Ay kadong, dito. O sige, dito. Paila sa imong pangalan, unsa imong tinuhan, din proceed sa imong pangutana. Bale ako di ay si Brother Christian Jamatiano. Sa tinod lang, pero di ko Katoliko. Kay ginatuan doon ako si Jesus doon. So naka-eskwela ko sa Golden State. Bale second year college la ko karon. Tas ako pa na brother ba kaning unsa ba ang kamatyan sa atong Ginoong Jesucristo? Mawala gid akong pangutana brother ba. Oh, salamat. Kining mamatay tabang Christian, usay ko mo reporta dito sa ahensya nga nangupot ni Ana, isyuhan man taog death certificate na pagitawag cause of death. Ang hinungdan ba sa imong kamatayon? Kumato ta sa medical nga aspect. Si Kristo gidughang nilong gyno sa kilid. Niagas ang tubig og dugo. Gititi ni Kristo ang tanang dugo nga nasa iyang lawas. Kay matur pa sa Hebrew 9:22, without the shedding of blood, there is no salvation. Kinahanglan tang paagasan ni Kristo og dugo. So kung ang tanang dugo ni Kristo niagas, unsa may tawag na, murag na hemorrhage. Ha? Kita bitog mahutdan ta dugo, mamatay man ta. Gawas ko na blood transfusion. Pero dili ta mo base diha sa medical nga aspeto sa kamatayon ni Kristo. Si Kristo gyud namatay tungod og alang sa atong mga sa. Namatay siya tungod sa gitawag ni San Juan sa Juan 15:13, the greatest love you can have for your friends is to give your life for them. So si Kristo namatay tungod na sa iyang the greatest love. Gusto niyang ihatag iyang kinabuhi. Gusto niya nga ipatulo ang dugo. Gusto niyang mahurot ang iyang dugo nga may tinubdag sa kinabuhi alang sa ipahigugma kanato. So logically, namatay siya tungod kay nahigugma siya kanato. Physically, namatay siya kay nahupdan siya dugo. Og miingon siya, Amahan, diya sa imong magkamot, itugyan ko ang akong espiritu. Kung si Kristo buhatan og death certificate, ang doktor na mag-igo unsa nang nahutdag dugo. Pero kung logical aspect, nganong namatay si Kristo tungod na nga bayran niya ang atong mga saa. Di man na madawat dito sa death certificate ng unsay namatay ni Kristo to redeem. Di man na si mao. Medical man gyud ang imong basihan. Sumotong tubag sa pangutana. Og salamat ko nga proud Katolika. Kay kini mga proud Catholic, makyot man na sila. Gusto man yung cute. Catholic until the end. Ang Katoliko na magpabiling Katoliko, mga cute. Pero kung ang Katoliko mo biya na, dili na cute, mahimo na siyang akyot. Napay pangutana? Brad, Toto? Mga tangan ako. Kay, kung tinawag niya guys, according to science kay sa science mo God, pero kalawakan na, pero there's no boundary, there's no diin ang kalawakan. Saan ba bandang langit sa according to the Bible? Tubag 2 Corinto kapitulo 12 versikulo 2 ug 3. May nailhan ako nga sa Kristohanon 14 katuig na gihang karon o gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit. Asa man langit ay imong ipangutanan ni katulong man nagisgutan. Okay.
So kung naay gitawag ikatulong langit, naay unang langit. Kaya di man ka moabot og number 3 o number 1. Magsugod ay kag number 3. Hindi man na mo ihanay sa numero. Pag mo yung kag ikatulo, gikan ka sa ikaduha. Kung mo yung kag ikaduha, naay una. Karon kami ingon man din nga ikatulong langit. Ang pangutana, unsa man ang unang langit? Tubag, Mateo 6:23, may sabihin si Kristo, tan-awan ninyo ang langgam sa kalangitan. Meaning, kanang atmosphere nga maabot sa langgam sa paglupad-lupad, i-consider na as langit. Mao na ang first heaven. 26:16 sa Genesis, maingon na po ng balang kasulatan, tan-awan ninyo ang bituon sa langit. So kanang mga bituon na mga galaxy, i-consider na nga langit, mo na ikaduhang langit. Unang Hari 8:14, maingon, O Dios, diha sa langit nga imong gipuy-an. So kanang ikatulong langit, mao na to ang gingharian nga tuwa dito ang Ginoo, nga dito gibayaw ang usa ka Kristohanon nga giingon ni San Pablo nga gibayaw ngadto sa ikatulong langit. Wala na may ikaupat. Kung na pa ikaupat, na dito gud ang Ginoo, pero ikatulo raman. So, ang unang langit mao ang atmosphere nga diha maabot sa langgam. Ang ikaduhang langit mao nang naa dihang mabituon ng solar system ng mga galaxies. Ang ikatulong langit mao na to ang trono sa Ginoo. Ako din ko sayang walang kapitong langit, walang lahat, walang hangganan. There's no boundary, there's no end. Susama naman dyan yung ikatlo at ikaapat na langit. There's no boundary ang kalawakan, there's no end. Ako din ko sayang sa tulad ng science. Oh, ang science na almost sakto ang siyensya. Pero na po'y banda sa science kasi po tinuod sama sa evolusyon. Oh. So, mubasa ta sa Bible nga naman pulong man sa Ginoo o ang Ginoo man ang naghibaw sa tanan. Unang Juan 5:20, God is all knowing. So kay ang Dios may nahibaw, iyang gisulat sa balang kasulatan ang kahibalo sa Ginoo. So mo nang wa na ikaupat, tama na gud ikatulo. Nato dito ang Ginoo. So mo nang tubag sa pangutana. Proceed sa imong next question, bro. About sa cross, God, ang ginasuot. Okay lang ba ito katong cross lang, walay inri o walay Jesus? Okay lang ba ito siya? Hinumduman nato nga dito sa Kalbaryo, nakaabot man ko aning Kalbaryo. Wa na nako makita ang cross ni Kristo, ang nakita nako dito ang bangag nagitagdukan sa cross sa Ginoo. So dito sa cross na itulo ka gilansang. Nganong kitang Katoliko butangan gyud nato ni Kristo? Kay naniguro ta. Nga base na ato makulintas ang cross ni Dimas. Mo nang naagoy inre. Inre nga nagpasabot kini nga Jesus hari sa mga Hudiyo. Dili kay Ilocos Norte Region 1. Di na mao. So mo nang kun ang mga laing tinuhan na ay ilang cross apan way Kristo, lako nang gadebatihon nun. Kinsa man ang inyong cross diha, kang Kristo ba na o kang Dimas kang Estas? Pero kita makaingon ta na kining atong cross mo gyud ni ang cross ni Kristo. Kay ni agud si Kristo napagi inre. So man ito magsabotada dong. Apa? So apa dong? About na po sa simbahan, God. Di ba ang nabasa mo na ako sa Bible nga simbahan, God, kay naay siya gikulitan nga mga anghel, di ba? Mga kirubin, mga balaan, mga santos. Nga matingala lang ko sa ibang reliyon ba kay wala magwikuan. Wala mga ano ba? Mga image. Ezekiel Kapitulo 41, mga versikulo 17-20, ang bongbong sa sulod sa templo, gikulitag malarawan. Larawan sa makirubin, larawan sa taong duhay naong, larawan sa maleyon, larawan sa palwa sa palmera, ginakulit kini sa tibok palibot sa templo, gikan sa salog, hangtod sa ibabaw sa pultahan, gikulitan og larawan sa sulod og sa gawas sa templo. Sa ato pa ang tinuod nga templo sa Ginoo na ay larawan. Malakias Kapitulo 3 versikulo 8-10 unsa may giingon? Ihatag ninyo ang tanang ikapulo ngadto sa templo. Asay hatag ikapulo tibuok likuhaan sa templo. Ang pangutana kanang templo sa mga pastor na ba nila larawan? Sa ato pa ang ilang ikapulo nga nakolekta wala i-remit. Ilang
gikawat. Mo nang 15 tinud nga kawatan kanang mga tawo mauliktay kapulo nga dili iremit sa templo nga nailalawan. Kinsa may gisugo nga mauliktay kapulo tubag Hebrews 7:5 ang kaliwat ni Levi nga mga pare mao gihatagag sugo sa Ginoo nga mokolekta kapulo. Kinsa gisugo nga mauliktay tithes? Ang mga pare nga kaliwat ni Levi. Karon ngano ang maulikta ron og kapulo mga pastor naman nga kaliwat og taga-jinsan. Kaya ningon ang Ginoo, ihatag ang tibok ikapulo sa ang templo. Tibuok, dili kuhaan ha. Pero nga naman nga hangtod mas lang mag-limit sa ikapulo. Asa na ikapulo? Nasa kamot sa mga pastor. Mo nang naay kawatan sa ikapulo. Joke lang to dong ha. Joke to lang tinuod. Tinatuod ba ng interno? Asa ng interno? Mateo Kapitulo 5 versikulo 22 mingon si Kristo si bisan kinsa magtawag og buang sa igsoon itambog didto sa kalayo sa impierno. So naay impierno kung mangutana kag asa wa ko katuod. Pero di ko gusto moadto dito. Naay impierno wa ta katuod. Pero kung maglinaotan ta makatuod ta kag impierno lugar nga walay exit puro good entrance. Mo nang ayaw yung suod sa impierno kaya di nakagawas. Mo nang nainangutana sa ako naaba sa Biblia ang impierno o sa may tubag nimo do kung ikapautanon nainangutana sa ako kaya ito ba nga Brad Paul naaba sa Biblia ang impierno at tubag na ako wa kaya kung ang impierno sa Biblia masunog ng libro kayo ko na impierno na ang impierno sa Biblia di masunog no di ba ang sakto diha mabasa ba teaching ba sa malang kasulatan ng impierno dili kay basahon nga naabang impierno sa Biblia kung may kag naa ang impierno kalayo di sunog ning Bible kay papel man og naa di nag impierno so wa di nag impierno kung asang impierno sa iyang pangutana wa ko katuod wa ko katuod asa ng Antarctica nila sa atong kalibutan ang impierno dami noon nga pa ta mamatay pero naagi na bro ha naagi impierno nga silutanan sa mga taong di magbag-o sa mga Katolikong palahubog sa ikahulog sa kanal panahon sa pista pagbag-o na mo kay makatuod gyud mo sa impierno nga di mo katuod mo nang tubag Okay, sunod po tana. anapay pagpana dong sige O kabay diha basig nato mo mga pangutana, no? Sayang. Katapusan na ni nato nga pinag-uban kang Brad Paul. Si Kuya. Kato nadunggan ako tali sa Kuya. Pangutana naman ni Kuya, di man ni debate. Matod niya Brad Paul, kung naa daw impierno, naba po na purgatorio. Matod pa ni Kuya. So, Kuya, ato pa binaw na tubag. na oy kay halimbawa magusto matinuhan langit ra mo impierno magtuon pud tag Bible ganay middle state dili langit dili impierno kalayong may kaluwasan pang tao asa mabasa unang Korinto 3:15 ang tao mulatas sa kalayo apan kalayong may kaluwasan pa di man na impierno kay ang tanan nga tuwa sa impierno gisilutan naman sa way katapusan naa may kalayo lagi nga nun ay kaluwasan unsa man ang dapita mao nang dapit linisanan gitawag na sa Latin Hebrew 3 purgatorium peccatorum patiens unsa nang purgationem linisanan so naay middle state nga linisanan apan kalayo nga may kaluwasan pang tao so naa na pero ang simbahan naghingana na nga purgatorio what is purgatorio purga means purge means to cleanse and to purify torio derived from the word territorio so ang purgatorio is state and place for purification so total Tana niya. Paila bro. Ako din si Ivan Akyatan. Bro, nagtitinod ba Brad nga ang pangalan sa Diyos Juba? salamat Brad ito Jojo Brad Ivan tinuod ba nga ang ngalan sa Dios Jehovah ang tubag dili tinuod kinsa nag-ingon ang mga saksi mismo sa ilang librong The Divine Name That Will Endure Forever page 10 unsa magiyon sa mga saksi ang ngalang Jehova dili mao ang insakto nga ngalan sa Ginoo kinsa nag-ingon ana
ang mismo mga saksi ang miadmiter nga ang ngalan sa ilang Dios dili insakto. Ang pangutana, kung dili insakto ang ngalan sa ilang Dios, ang pangutana naabay insakto o masakto-sakto. Tubag 1950 nga edisyon sa preface sa New World Translation of the Holy Scriptures unsa may giingon sa mga saksi. The name, the form Yahweh is correct than Jehovah. Unsang Jehovah dili insakto. Unsang Yahweh, Yahweh is correct than Jehovah. Pero ang pangutana, nganong ang mga saksi wa man gamita ang Yahweh, nga sayop man kang Jehovah, correct man kang Yahweh. Tubag mao kini kay ang saksi napasubo na sa sayop. Ang pangutana, nganong ang mga translation sa Bible na may Jehovah? Kanos ang managsugod ng Jehovah? Actually, ang ngalan sa Ginoo upat ng kalitra. Sa Hebrew tetragrammaton gitawag na the divine tetragrammaton. Ang ngalan sa Ginoo upat ra gyud ka litra, puro consonant. Walay bawel letters. Gitawag na sa Hebrew alphabet Yud He Waw He. Kon YHWH. Kanang Jehovah kinsa man nag-imbento ana, kanos ama na migawas. Tubag ed to Bible understanding sa iyang sabhidi nga Jehovah, libro sa mga saksi, ang Jehovah unang migawas diha sa literatura sa usa ka paring Katolikong Dominikano, si Raimundos Martinez sa iyang Fogio Fide 1270. Unang nakatatak sa literatura sa kalibutan, pari ang nagsulat anang Jehovah. O gipopularized sa usa ka paring Dominikano si Petros Galatinos na itong 1520. O gibutang ka na sa Bible ni William Tyndale na itong 1530. Sa ato pa mga paring Katoliko ang nagpropagate, pero nga nang wa i-approve sa mga Katoliko kay nahilayo na kana sa gitawag nga originality sa gitawag divine tetragrammaton. So ang gi-approve sa Katoliko ang Yahweh. Wala gi-approve ang Jehovah. Kay erroneous og nalayo ka na sa originalidad sa ngalan sa Ginoo nga naghawas sa upat ka litra nga gitawag the divine tetragrammaton. Mao na ang masaksi ni Jehovah, sige wali og Jehovah. Nga ang Jehovah ang nag-ibinto pare man. Sige subak-subak sa pare. Pero sangyaw ang giimbento sa pare. Asa man dihang logic? Sorry lang sa mga saksi ha kung nagsugod og tinuod, kay mao nang giingon sa inyong libro nga ang Jehovah dili insakto nga ngalan sa Ginoo. Ug I hope mubiya na mo sa dili insakto. Ug din hinata maghiusa sa kamatuoran ang gitukod ni Kristo. Palakpakan to Ginoo. Napagay follow up? Follow up pa yun ay Brad Paul. Dali. So, hot na yun na, kay si Brad Paul, tagsara mo bisita Jinsan. So, pagkataon na nini mo ron. Brother, mawawinaw ba mundo? Nakatawasan ba ito mundo? Hindi. Pag dumating si Kristo, mawawinaw na ba? Sumala sa balaang kasulatan dinhi sa San Lucas. So kining atong topic is about ni sa eschatology na ni. So may giingon din bro. Sige bro. Ikaw basa bro. Ikaw lang basa. 25 hangtod sa 28. Adunay unyay mga ilanan diya sa adlaw ug sa bulan o sa kabituonon. Kawadaan sa paglaom ang mga nasod, mga lisang sila sa ano ba? Kini din. Sa binahunog ang mga dagkong balod sa dagat. Nangayapan ang mga tao tungod sa kalisang santang hanggang paabot sila sa may tabo sa tibok kalibutan. Kaya magawang sa kayamangan, kakawanangan,
motiba sa silang nandang agyanan. Unya, muto nga anak sa tao. Mabot siya, gamyanan. Ug may mayaon diya sa panganod. Ug nagsugod ang kay tabo. Nini mga butanga. Tindog og hangad kamo. Kay duol na inyong mga kaliwasan. So, sa imong nabasa bro, sa may nasabtan nimo, unsa man ang atong planetang yuta. Sumo nang kinahanglan og binutan ta ha. Kay pagbalik sa Ginoo, kuhaon man ta niya og naay luna nga iyang gibutang didto. So padayon sa imong pagpumaligya na ng imong mineral water, pagtininuod ng imong pagpaninda, no, kay nakita nako nga honest mo ika na naninda sa imong kuan, dili kita mag-apil-apilan ng mga dali na pang madato pero mopatay tag tao, manghilat ta sa atong isig ka tao, useless man na. So mo nang bahalag naninda lang ka kung saan mo gitinda diha, basta honest. Di kalimtan ng Ginoo sa atong kinabuhi, moabot man ning giingon nga magunaw ang mundo. Secure ta. Ingon din hangad ka mo sa langit, kaya ang inyong tiunay nga kaluwasan haduol na. Sumon ni ang atong pagabuton sa kinabuhi. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.